Kylie's POV. Gaya ng gusto ni Thunder ay ni-unfriend ko na si Bobby. Kinalkan niya pang luma niyang account at inad ako. Pinapalitan ng status naming dalawa from single to married. Pinapost niya pa sa newsfeed ko. Nakatag pa sa kanya. Ang dami tuloy komento sa post. Bukod sa congratulations ay maiilan ng nagtatanong at nagulat. Pinusuan ko na lang at hindi na binigyan ng reply. Isang buwan ata kaming nagpipicture para lang sa hiling ni Thunder ng mga post. Pinapuno niya ang timeline niya. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiinis na ayaw niyang tumigil sa picture-picture na yan. Imbis na tuluyang mainis ay sinakyan ko na lang ang trip niya at ginandahan na lang ang mga kuha. Sa bawat post ay may tanong ngunit hindi ko sinasagot. Ang ilan lang na galing kay Melissa ang sinasagot ko. Maging sa account ni Thunder ay ganoon. Ilang kakilala ang nagkokomento. Alam mo ng gender? Tanong ko kay Melissa na nasa video call. Nasa lilim ito ng punot doon nakatayo. May tinatanong siya ngunit hindi naman kita sa screen kung sino. Must be Rover. Yes, it's a boy. She giggled. Namilog ang mga mata ko at nagningning. Congrats. Thanks. Gusto ko na ulit pumasyal dyan sa Liliw. Kaya lang ayaw ni Rover. Ngumuso ito bago inirapan ang nasa harapan niya. Mrs. naman, it's not safe. Boses ni Rover. Tumikim ako bago nagsalita. Kapag tapos ng pag-aayos sa farm, pasyal kayo. Sure. Rover naman. Gumalaw ang camera niya kaya naman kumunot ang noo ko. Tatawag na lang ako ulit kapag may oras na. Napakurap pa ako sa pagpatay ng screen. I should rag it off. Baka naman may pag-uusapan pa sila. Nag-inat ako't dumiretso sa kusina. Trying to find something to eat. Isang pack ng mushroom chicharon ang dinala ko sa labas. Nandoon si Thunder at kausap ang mga trabahador niya. He planned to open the farm for public. Nag-avail siya ng ilang equipment for rides. Nagpaplano pa ng ilang activities. Hindi madali at magastos pero pagkatapos naman ay malaki rin ang kikitain. Ganun talaga, kailangang mamuhunan sa umpisa kung gusto mo ng magandang resulta. May mangilan-ngilan na nagtatanong kung kailan bubuksan ngunit wala pa kami masabing araw. Mas magandang pulidong tapos na bago ipagkalat ang pagbubukas. Agad ko siyang nilapitan pagkaalis ng mga kausap niya. Hinagod niya ako ng tingin bago tumitig sa baby bump ko. How's the progress? Bungad na tanong ko. Pumulupot ang kamay ni Thunder sa bewang ko tinaplos ang baby bump. Halata na yun lalo na kapag medyo hapit ang suot ko. Smooth. Nakausap mo na bang mama mo? Ngumuso ako't kumibit balikat. Madalas na hindi sumagot sa tawag si mama. Kapag naman sinasagot ay si Letlet ang may hawak. I tried to call them pero si Letlet at Carla ang nakakausap ko. Invite them. Ipapasundo ko sila para naman makabisita sila rito. Umawang ang labi ko sa gusto niyang mangyari. Gusto ko sana kaya lang baka ayaw ni Papa. Paano kung tumanggi? He smirked. Hindi yan. Alam ko naman na kuryoso si Papa sa tinutuluyan mo. Maybe. I'll try to call them again and send them a message. Tumango si Thunder at giniya ko papunta sa sasakyan niya. Saan tayo pupunta? Let's see the installation of hammocks. Imbis na sa area ay mas malayong tinungo namin. Hindi naman damiretso dahil hindi na kasyang sasakyan. Nilakad na lang namin ang distansya. May ilan na trabahador doon na nag-aayos ng mga hammocks. Nandun din ang engineer na hinire niya. Sir, doing good. Bati nito. Ngumiti ako at tumango. Sa nakikita ang dami ng gamit nila ay marami ang gagawin nilang trabaho. Can we arrange the camping site? Si Thunder. Binitiwan ako nito at lumapit sa engineer. May folder na silang tinitingnan na sa tingin ko'y plano nila. Lumayo ako ng bahagya at pinanood ang mga trabahador na nagpupukpok at nagsasabit. Nakagat kong labi matapos maalalang ako ang nagsuggest sa ideyang ganito. I didn't know he considered it that fast. Akala ko'y magtatagal si Thunder na kausapin ng engineer, ngunit bumalik siya agad sa tabi ko. Tapos na kayo? Umiling siya at tinitigan ako. Malalim akong tinitigan kaya naman tinaasan ko siya ng kilay. I forgot to tell you that just like a coconut, you are hard to get. What? Sa pananaw ko nga ay easy to get pa ako. Kahit hindi ko alam kung bakit niya nasasabi ay tumango ako upang ipagpatuloy niya. I need to climb, to peek, to throw.
To catch and to be broken just to have your sweetest love. Kumindat pa siya ng kinakunot ng noo ko. Ngumisi ako kalaunan. Tingin ko'y para bang pick-up line yun. You know what, Thunder? What? Natutuwang tanong niya, nasasabik sa sasabihin ko. You're like a pest. Walang ngiting bigkas ko na kinawala ng ngiti niya. Gusto ko na tuloy matawa ngunit pinilit kong pigilan. You're like a pest who ruined me and destroyed. But I was cut off by his mad kisses. He even bit hard on my lower lip, which made me grumble. Kaya naman nampas kong braso niya. Lumayo siya at may kadiliman akong tiningnan. Sinamaan ko siya ng tingin at hinawakan ng labi kong kinagat niya. Masakit yun ngunit wala namang sugat. That's not what I'm expecting you to say, darling. Nagtatampo si Thunder na tumalikod. Nakinangang ako. Napailing at hindi lubos maisip na sineryoso niya. Natawa rin kalaunan lalo na't naalala kong pagkawala ng ngiti niya kanina. My gosh, Thunder! Hindi niya ako nilingon ulit at hindi kinausap hanggang sa bahay kaya naman tinawagan ko si Nikki sa telepono at sinabihang magdala ng lambanog. Let's see how you are going to react, darling. Siya itong pa-hard to get. Ate, seryoso to? Si Nikki na nilalapag sa mesang bitbit na bote at ilang shot glass. Tinabi niya lang ang ilang magazine na nasa mesa. Hindi ba't buntis ka, Ate Kylie? Si May naupo sa harap kong sofa at kinuha ang pack ng chips. Makariak kayo, akala mo naman totoong alak itong iinumin natin. Si Leia na agad tumungga si inumin. Kinagat kong labi ko bago nilagyan ng shot glass ko. Let's pretend it's real, ngisi ko. Nag-cheers kami bago binuksan ang TV at nanood doon. Minsan pang sumisigaw si Nikki sa mga lalaking walang damit na rumarampa sa entablado. Oh shit, mag-aartista na ako, sigaw pa nito. Binato siya ng chips ni May at nilipat ang channel. Kaya naman sumama ang tingin ni Nikki. Gaga ka? Ang ganda ng pantasya ko, sinisira mo. Lah, naglalaway ka na nga dyan eh. Palibhasa, walang crush. Natahimik sila matapos dumaan ni Thunder mula sa hagdan patungong kusina. Sinulyapan pa kami nito ng mabilis ngunit hindi sinita. Tuloy-tuloy lang ang lakad nito sa kusina. Deadma? Bulong ni Nikki. Kumibit balikat ako at pinagpatuloy ang pag-inom. Nang makita kong pabalik si Thunder ay tinaas ko pa ang shot glass ko at sumigaw ng cheers ngunit hindi si Thunder lumingon. Wala na, Ate Kylie, deadma pa rin, asar ni Leia. Bakit ba kasi nagtatampo? Tanong ni Nikki bago sinalin ang malinaw na soft drink sa bote ng lambanog. Nilagyan niya pa ng yelong mga shot glass. Tinawag kong peste, matabang kong sagot. Napanguso ako at nagsisisi na ininis ko siya. Ang harsh mo naman, Ate Kylie. Umiling si May at napalabi. Bumabanat kasi, hindi ko naman gets. Kinunot kong noo. Bakit kasi basta na lang siya bumabanat? Sabihin mo wag na lang siyang magpakilig, ate. Lasingin ka na lang at sa kagapangin. Hagikik pa ni Nikki. Binato ko siya ng chips at bahagyang inirapan bago tinawanan. Namula pa ng bahagyang mga pisngi ko sa alaalang ako yatang gumapang kay Thunder nang malasing ako. Ako pa mismo nag-alay sa katawan ko kahit ayaw niya. Pagkalabas ni baby, sige, sakay ko sa biro niya. Natigil kami sa tawanan dahil sa mga mabibigat na yabag mula sa hagdan. Nilingon ko yun at nasa lubong ang tingin ni Thunder na madilim. Bumaba pang tingin niya sa hawak kong shot glass at sa bote ng lambanog. Naningkit ang mga mata niya bago umakyat ulit sa itaas. Hindi niya ako babawalan? Wala, deadma talaga, ate, asar ni Leia. Kumibit balikat ako, tinuloy na lamang ang pag-inom. Baka alam niyang hindi naman talaga ala kaya wala lang sa kanya. Sinipot ko pang bote na soft drink sa ibaba kung nakita niya ba mula sa hagdan ngunit tago naman masyado. Ang sarap kaya ng merienda. Si May na sinisimot pa ang pack ng chips. Ang takaw mo? Punarito ni Nikki. Hinampas ng tropilong ni May si Nikki at bahagyang sinabunutan. Tinawanan pa namin sila ni Leia at tinasar. Natigil lang kami dahil sa mga katok mula sa labas. Ako na, ate. Si Leia ang tumayot lumapit sa pinto. Nakatingin lang kami doon at inaabangan kung sino ang bisita. Bumungad si Mang Isko na alanganin pang tumango sa akin. Pasok po kayo, yaya ko pa rito. Hindi na, Kylie, tinawagan lang ako ni Sir Thunder at pinapahatid na pauwi itong tatlo. Nagpantingan tenga ko ngunit hindi umangal sa matanda. Pinapahatid na pauwi ni Thunder sila, Nikki? Po, tanong ko. Sinisiguradong narinig ko. Pinapahatid na sila pauwi, Kylie, magagabi na raw.
Napatango na lamang ako at nilingon sila Nikki. Mabuti na lang at nakaintindi silang tumango. Sorry, hinging pasensya ko bago sila hinatid sa pinto. Sa uulitin Ate Kylie, ang sarap ng merienda. Hagikik pa ni May. Ngumiti lang sila at hindi naman nagalit. Naintindihan naman daw nila. Kinawayan ko pa sila bago ko sinara ang pinto. Pagpihit ko pabalik sa sala nandoon na si Thunder at nakapamewang. Matalim din ang tingin sa shot glass bago ako nilingon. Hindi ko siya pinansin at dinaanan lang. Inipon ko mga kalat at umisang lagok pa sa shot glass kung may laman. Ngunit umawang ang labi ko matapos niyang agawin niya sa akin. Inis niya akong tiningnan na tinaasan ko lang ng kilay. You don't know that alcoholic beverages are not good for pregnant women, right? Nagtitimping tanong ni Thunder. I clearly know that. Loud and crystal clear. Napatango at inosente siyang tiningnan. Well, sinadya ko naman, kunwaring alak pero hindi naman alak. Akala ko'y pagbabawalan lang ako at hindi ganito. And then, why are you drinking? Because it's yummy. Hindi siguradong tanong ko. Masarap naman talaga soft drinks. Naihilamos ni Thunder ang sariling mukha at sinaman ako ng tingin. Hindi naman ako natinag at tinalila ang paglilinis. You don't care? Napamaang na tanong niya. Not really. Bored ko pang sagot bago dinala sa kusina ang mga ginamit namin. Kylie naman. Ayos lang na uminom ka pero hindi ngayon nabuntis ka. I sighed my head and look at him with my one brow arcing. Ikaw pwedeng uminom tapos ako hindi? Nagahamong tanong ko. I want to annoy him more. Ang hot niya rin kasing tingnan kapag naiinis kaya mas lalo ko tuloy siyang gustong inisin. Hindi naman ako buntis. Depensa ni Thunder. E di ikaw magbuntis para ako na lang ang laging iinom. Napaawang ang mga labi ni Thunder at napakurap. Tinalikuran ko siya at bumalik sa sala. Naramdaman ko rin sinundan niya ako. What did you say? Sabi ko ikaw na lang ang magbuntis para naman lagi ako makainom ng alak. Ulit ko pa. He chuckled. Unbelievable. Hindi ko siya pinansin at kinuha na lamang ang 2 bote na soft drinks na wala ng laman. Napasunod doon ang tingin ni Thunder at umawang ulit ang bibig. Inilingan ko siya at nilagpasan. Agad kasing nagagalit, hindi naman nag-oobserba. Sa tingin ba talaga niya iinom ako ng alak? Sumunod siya, tinagaw pa mga bote at siya pa mismo ang nagtabi sa gilid ng lababo. Nakakrus ng braso ko sa harap ng dibdib ko pagkaharap niya. It's not lambanog. It's not lambanog? Mahina niyang tanong. Napakagat siya ng labi at bahagya pa yung pinadaan ng dila niya. Huminga siya ng malalim at tila hindi makapaniwalang nagalit siya dahil doon. Sino ba kasi nagsabing umiinom ako ng alak? Ang bilis mo kasi mag-conclude. Akmang liliko ako paalis ngunit humarang isang kamay niya at kinulong ako sa lababo. Maging ang isa pang kamay niya sa kabilang gilid ay humawak sa lababo. Lumapit pa siya kaya naman lalo akong napasandal sa lababo. It's not lambanog? Ulit na tanong ni Thunder habang naninitig. Umiling ako at minalak na itulak siya sa dibdib ngunit hindi siya natitinag. Hindi nga. Nilapit ko pang bibig ko sa kanya para naman maamoy niyang amoy soft drinks yun. Gusto ko lang siyang asarin pero mukhang mag-aaway pa kami. Ngumisi si Thunder at mabilis na hinawakan ng batok ko at siniin ng halik. Nagpumiglas ako ngunit pinalalim niya lang kaya naman wala akong nagawa kung hindi sumagot sa halik. Hinapit niya ako at inangat ng isang hita ko sa bewang niya. I'm so happy darling, he murmured between our kisses. Naramdaman ko pang pinisil niyang hita ko at mas pinalalim ang halik niya. Umungol ako ng protesta kaya naman tumigil siya at binaba ang hita ko. Pinatong ang noo niya sa noo ko bago ako mabilis na binigyan ng damping halik sa labi. Sorry, he sincerely said. Sorry? Sa labas ka matutulog mamaya. Huwag kang pumasok sa kwarto. Banta ko pa. Anong akala niya? Napamaang si Thunder kaya naman mabilis ko siyang tinulak at iniwan sa kusina. Tinawag pa niya ako ngunit hindi ko na siya nilingon. Dumiretso ako ng kwarto at nilak pa yun. Bahala siya. Hindi ko siya pinayagan na matulog sa kwarto. Hindi naman siya namilit kaya hinayaan ko na lang. Sa sarap ng tulog ko, mag-aalas 8 na nang magising ako. Mabilis lang ako naligo at nagbihis bago bumaba. Kumukulo ng tiyan ko. Tsak na gutom na si baby. Walang tao sa kusina ngunit may pagkain namang nakahapag na. Scrambled egg and bacon. I was busy munching my food when Thunder entered the kitchen. Natigilan pa ako't siniguradong siya nga iyon. Wala naman siyang kakambal kaya siguradong siya nga. Ngumisi si Thunder at hinagod ang itim na niyang buhok. Bagong gupit kaya bumatang itsura niya. Napatitig pa ako doon, naninibago na mas lalo siyang gumwapo.
What's that for? Tukoy ko sa pagkukulay at pagpapagupit niya ng buhok. Pinasundo ko kay Rijal sila papa. Papa? Matatawag niya kayang papa kung nasa harap na niya? Hindi naman kailangan magpakulay ka pa ng buhok. He shrugged his shoulders before putting the glass of orange juice beside my plate. I want to look decent, yung mukha ng matino at hindi tambay sa kanto. Don't you like my black hair? Decente ka naman tingnan, mukha ka namang responsable. Kuha rin labas sa inong nabigas ko na kinaungol niya. Pinagpatuloy kong pagkain kahit na sumandal pa siya sa mesa. What about my new hair color? Don't you like it? Hinagod ni Thunder ulit ang buhok niya at kinagat pang ibabang labi niya. It's fine, hindi lang ako sanay. Totoo namang bagay niya kaya lang masanay ako sa tsokolating buhok niya. Parang mas gusto kong nakikita yon. Pakiramdam ko kasi ibang lalaki ngayon ang kaharap ko. Sana matuwa si Papa, bigas pa niya. I chuckled. Sige nga, tawagin mo siyang papa mamaya. Hamon ko. Ngumisi pa si Thunder at itsurang malakas ang loob. Ngunit nang nasa harapan na niya si Papa ay para siyang tuta na hindi makakontra sa gusto ng ama. Gusto ko makita ang dulo. Si Papa na nauna pa sa lakad. Sa gilid niya si Thunder at sa likod lamang kami nila Mama, Letlet at Carl. Gusto ko tuloy matawa sa pagiging masunuri ni Thunder. That's my office, sir. Tinuro pa ni Thunder ang opisina na hindi pinansin ni Papa. Sir? Sabi ko na hindi niya matatawag na papa si Papa sa harapan niya. Gusto ko siyang tawanan sa klase ng ngiwingi at stress na hagod sa batok niya. Para siyang empleyadong malapit ng pagalitan. Anong mga to? Tinuro ni Papa ang mga hammocks na nakalagay na. Hammocks pa, sagot ko. Binitawan kong braso ni Letlet at lumapit kay Thunder. Aga niyang pinalupot ang kamay niya sa bewang ko. Nasulyapan niyo ni Papa kaya malakas pa itong tumikim na inangilan ni Mama. He didn't like it. Konklusyon ni Thunder. At mga alisin pang kamay niya ngunit pinigilan ko yun. Hinawahan ko ng mahigpit upang manatili kaya naman hindi na niya inalis. Ilang puno ng buko meron ka? More than 5,000 sir. Hindi pa po kasi kasali mga bagong tanim. Napatango si Papa bago nilibot ang tingin niya sa farm. Ang dami kuya, gusto ko magbakasyon dito. Hindi Carl. Nanahimik si Carl sa sigaw ni Papa pero patagong tinanguan ito ni Thunder kaya naman ngumiti ito ulit. Bumalik na tayo, pagod na ako. Nauna ulit naglakad si Papa pabalik sa bahay. Sinabi ko na kasing magsasakyan kami ngunit ayaw niya. Ngayon pagod na gusto niya nang bumalik. Umatungal sa Letlet at gusto pa atang mamasyal. Ni hindi pa namin nalilibot ang kabuuan ng farm. Later, pasyal tayo. Bulong ko kay Letlet na kinasigaw niya ngunit walang tunog. Maayos naman palang negosyo ng manugang mo, Ray. Si Mama na umiinom ng buko juice. Ngumiti si Thunder at nagpasalamat kay Mama. Ngunit masungit na umangal si Papa. Kulang pa. Hindi ganitong naisip ko na sabihin niyang malawak ang farm niya. Mapait nitong bigkas. Napaawang ang mga labi ko dahil doon. Hindi pa sapat sa kanyang lawak ng farm. Pagod na nga siya agad kahit hindi pa nalilibot ang buong farm pagkatapos ay kulang pa. Pa! Natigil ako sa pagprotesta matapos pisilin ni Thunder ang palad ko. Binigyan ako nito ng kindat kaya tumahimik na lamang ako. Palalawakan ko pa po sir. I'm planning to buy more land for my children. Gulat ko siyang tiningnan. Wala si Thunder sinabing ganun sa akin kaya naman hindi ko alam kung bakit sinabi niyon kay Papa. I know he can make it. Ang ayaw ko lang ay baka isipin ni Papa na agad siya makakabili ng lupa. Ipapaalala ko yan sa'yo. Tumango si Papa bago ako sinulyapan. Malugod ang tingin nito sa akin ngunit pagdating kay Thunder ay tumatapang. Alam ko namang gulat pa rin ito sa nangyari sa akin kaya't ganito. Pero alam ko rin kung gaano kami nito kamahal. Gusto naming makausap ng mama mong asawa mo. Baaling ito sa akin. Umawang ang mga labi ko tula sa loob na tumango kahit kabadong kakausapin nila ito ng sila lang at hindi ako kasali. Naunang tumayo si Letlet at Carl. Bago pa ako tumayo binulungan ko si Thunder na ite-text ko siya. Tumango lang siya tinayaan akong umalis. Hindi ako mapakali sa kung anong pag-uusapan nila na kahit nasa bandang area na kami, patungo sa mga machine ay tinetext ko siya. Thunder, ano raw sabi? Thunder, nothing serious. They are just talking about your welfare. Yun natang mahaba't huling reply niya. Kasunod doon na hindi na siya sumagot, lalo tuloy akong kinabahan at hindi pinapansin ng mga tanong nila ni Letlet. Baka mamaya ay minamalit na naman siya. Ate, para saan to? Si Letlet na may tinuturong machine. Mamaya na, tumango lang ito't hindi na nangulit pa. Kita niyang balisa ako kaya naman sa mga tauhan na lang siya nagtanong. Hindi naman yung kakainin ng buhay ni Papa ate. Si Carl na nakasilip sa cellphone ko. Mabilis kong tinagot ngumiti ng alanganin. Hindi nga,
Kunwaring sangayon ko. Gusto ko na ulit bumalik sa bahay upang malaman ang pinag-uusapan nila. Hindi ko nga lang maawat ang dalawa sa paglibot. Sinubukan pa ni Carl na umakyat ng buko, ang kaso hindi umabot sa gitna kaya naman tinatawanan ni Latlet. Ang hirap, bigkas nito. Napapunas pa ng pawis sa noo. Para kang unggoy kuya, asar pa ni Latlet. Ngumisi ako at niyaya na silang bumalik. Hindi naman nagreklamo, nangunguna pa ako maglakad pa uwi. Gusto ko na kaagad makita kung buhay pa ba si Thunder. Dinatnan ko sa sala sila Papa at Thunder. Ngunit wala si Mama. Si Papa ay masungit ang itsura habang si Thunder ay prenting nakasandal sa sofa. Tumaas ang kilay ko at binigyan siya ng nagtatanong na tingin. Kumabit balikat ito bago tumayot sinalubong ako. Ano pinag-usapan niyo? Bulong na tanong ko. About you. Gusto lang ng papa mo na maayos ang buhay mo. Mahinang sagot ni Thunder. Naginit ang puso ko doon at nilingon si Papa na panaka sumusulyap sa amin. Maayos naman ah. Oo nga, kaso alam mo na, walang tiwala sa akin. Nalungkot pang boses ni Thunder sa dulo. Cheer up, you are the best for me. Bulong ko sa kanya na kinangiti niya. Bisita tayo sa plaza ate. Si Latlet na nakatingin sa telepono niya. Anong gagawin mo doon? Si Mama na may bitbit na tubig galing sa kusina. Ma, mamimili na tsinelas. Kumunot ang noon ni Mama, ngunit natuwa rin matapos ipakita ni Latlet ang litrato sa cellphone niya. Kuha yun sa Liliw Plaza kung saan tambak ang dami ng tsinelas. Ganon din ang naging plano. Dumiretso kami sa plaza pagkatapos kumain. Hindi pa man kami tuluyan nakakapasok sa tindahan ay ngiti-ngiti na si Latlet. Nauna pa siyang mamili at inabutan ng ilang pare si Carl. Kahit si Mama hindi na itago ang tuwa sa ganda ng mga tsinelas at sapatos na napili niya. Pinilit pa ni Mama si Papa kaya wala itong nagawa kung hindi kunin ang napili nito. Sige na, libre naman ang manugang mo. Kumindat pa si Mama sa amin ni Thunder. Umatungal ng reklamo si Papa ngunit sinukat din ang sapatos. Sakto lang yun at mukhang nagustuhan niya. Ayaw niya lang sabihin. Okay na kayo? Bulong na tanong ko kay Thunder. Nasa gilid lang kami ng tindahan at tinitingnan silang mamili. He shrugged his shoulders. Casual. Hindi naman siguro ako mahabol ng itak. Ngisip pa niya. I cringe. Remembering Rigel running, escaping my mad father with itak. Parang mas maganda nga yung panoorin kung si Thunder ang hinahabol. Pinasalo mo kasi kay Rigel. Sana nga pala siya? Alam ko kasi na si Rigel ang sumundok kila Mama, ngunit wala naman ito kanina pa. He smirked before he hugged me from the side. Umuwi na, bumalik na kay Heaven. Anyway, I'm lucky because I was safe. Tawa pa ni Thunder. Pinaningkitan ko siya ng mata. Hindi biro na hinabol ni Papa ng itak si Rigel. Pero itong dapat niya nahabol ay nakatawa pa. Paano kaya kung ipahabol ko ngayon? Ere-request ko yan kay Papa. Hindi naman pwedeng hindi ka duman sa itak niya. What? Hindi ba ikaw ang pumigil kay Mama mo na para hindi niya kuhanin ang itak? You love me so much, darling. Namilog ang mga mata ko sa alaalang iyon at sangisin niyang panalo. Inirapan ko siya at iniwan sa gilid. Lumapit ako kila Mama at kinuha lahat ng size nila. Kahit ayaw nila ng design ay pinabalot ko. Wala silang nagawa at mas lalong walang nagawa si Thunder matapos kong ipabayad lahat yun sa kanya. Hindi siya makaatungal ng reklamo dahil nasa paligid si Papa, pero ang tingin niya sa akin ay mariin at hindi makapaniwala. Tinaasan ko lang siya ng kilay bago hinila sila Mama papuntang restaurant habang siya'y naiwan na nagbabayad doon. Nag-order ako ng madami kahit na tumatanggi si Mama. Anak, baka naman maubos ang pera ng asawa mo. Pigil nito sa akin. Umiling ako at ngumiti. Nasilip ko pa si Thunder na papasok ng restaurant. Madilim ng tingin niya sa akin at lalo na sa mesang puno ng pagkain. Matamis ko siyang ninitaan at nilahad ang upuan sa tabi ni Papa. Katabi ko na si Carl at Latlet kaya yun na lang ang bakante. Kumakain kami't pahapyang na nag-usap-usap ngunit siya hindi makasabay. Binabalingan pa siya ni Papa ng masungit na tingin kapag tinanong at hindi sumasagot. Sa tuwing nasusulyapan ko si Thunder ay naniningkit ang tingin binibigay niya sa akin. Ngingiti lang siya kapag nasusulyapan ni Mama. Ang ganda na lugar. Si Mama na kumukuha pa ng iilang litrato. Babalik tayo dito ha? Si Latlet nang umunguya ng pizza. No problem, nandiyan naman ang Kuya Thunder niyo at sagot niya lahat. Ngisi ko pa. Nagpasalamat sa Latlet na tinanguan niya bago ako madilim na tiningnan. Na walang ngisi ko at bahagyang kinabahan sa tingin niya. Tumikim ako at nagpaalam na magbabanyo. Pagkadating ko sa banyo agad ako napahilamos ng tubig sa mukha. Lagot ka Kylie, sumobra na ata ako. Hindi na maganda pakiramdam ko sa aura ni Thunder kaya naman ayaw ko nang sagarin pa. Ang hirap kasi na baka imbis na sa labas ko siya patulugin ay bumaliktad at hindi na ako palalabasin sa kwarto. Wrong move Kylie.
Paglabas ko nandun si Thunder sa gilid at nakasandal. Pinasadahan pa ako ng tingin bago nilahad ang kanyang kamay at sananyasan ako lumapit. Alanganin ako lumapit at nagulat sa bigla ang paghalik niya. Sinandal niya ako sa pader at malalim na hinalikan. Hindi ako makareklamo at hindi makaungol sa rahas ng halik niya. Ramdam ko pang pagpasok ng kamay niya sa pagitan ng hita ko. "You've been bad, darling." Kinagat niya ng marahan ng labi ko, kasunod doon ay ang pagpasok ng daliri niya. Pigil akong umungol sa sensasyong nararamdaman. Kahit natakot na makita ng iba ay nilalamon na ako ng init na ginagawa niya. Maya-maya pa'y bigla niyang tinigil ang ginagawa. Nakangisi niya akong tiningnan bago tinalikuran niya ako na awang ang mga bibig. Inis ako napabugan ng hangin, inayos kong sarili bago sumunod sa kanya. Nasa counter na si Thunder at nagbabayad ng bill. Sinulyapan niya pa ako bagong inisyahan. Ninirapan ko siya. Dumiretso ako kay Mama at hindi na siya pinansin kahit nung ihatid na niya pabalik sa Pangasinan sila Mama. "Kylie, tatawagan ka ng mama mo." Si Papa na nasa labas pa ng sasakyan. Nasa loob na sila Mama at kumakaway pa sa latlat. "Opo Papa, mag-iingat po kayo lagi doon." Tumaw ito bago bumaling kay Thunder. "Santillan, sinasabi ko sa'yo, huwag mong paiiyakin at gugutumin." Banta nito kay Thunder na napakamot sa batok niya. Hindi ko siya pinansin at kumaway na lang kila Mama. Sinara niya ang pintuan ng sasakyan bago bumalik sa tabi ko. Umandar ang sasakyan na kinakunot ng noo ko. Ang alam ko si Thunder ang maghahatid pero heto siya't nasa tabi ko. Hawak ako sa bewang at kulang na lang ay buhatin ako. "Sinong driver nila?" Nag-aalala ang tanong ko. Pinasuyo ko, "Don't worry, they will be safe." Pagpapakalma niya. Tumango ko't hindi maiwasang sumigaw sa biglaan niyang pagbuhat. "Santillan, ibaba mo ko!" Sigaw ko habang pumipiglas. "No darling, walang matutulog sa labas. Bayad mo to. Inubos mong ipon natin." Ingisipan niya. Inis ko siyang kinurot sa tagiliran ngunit tumungol lang siya. "Oh, malakas na ungol niya kaya naman nahampas ko na." Tinawanan lang ako ni Thunder bago ekspertong sinarang pinto ng kwarto. At dito na po nagtatapos ang 33 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.